Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys. At saka syempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So yon, so para sa unan natin chika, homecoming ng Miss Grand, kasado na nga. At ito ay magaganap nga bukas. So yon, so bukas ang kanilang homecoming, di ba? So yon, so ito na nga, syempre, isang malaking bonggang-bonggang homecoming ang mangyayari sa Makati today. Today ba? Oo. So yon, at syempre kasama dyan ang dating Miss Grand International na kauna-unahang nakakuha ng Golden Crown na si CJ Opiasa at saka syempre si Gatchabel at kung sino-sino pa. So ano daw ang masasabi ko? Deserve nila. Deserve ni CJ, deserve ni Emma at deserve din syempre ng ating bisita na si Gatchabel ang maranasan ang homecoming, di ba? So syempre na masaya at natutuwa ako dahil ayan nga, ipaparada sila mismo sa Makati. Dati kasi dyan lang sila pinaparada sa, saan ba to? Yung dito sa, hindi naman masyado bongga dun eh, sa Mall Arena ba yon sa Asia? Para iikot lang. Dapat talaga doon talaga sa Makati kasi doon talaga pinaparada yung mga history ng mga beauty queen natin na, mga beauty queens natin na nakakakuha talaga ng international crown. Kaya sana sana sayang si Atisa kung nakuha sana yung Miss Universe, sana siya din may parada. Pero parang feeling ko meron naman kasi third runner up yung top 10 na nagkaroon ng homecoming siya pa. So yan. Kaya excited tayo kung anong kaganapan na mangyayari sa homecoming and congratulations syempre sa atin lahat dahil tagumpay ng Pilipinas sa international pageant. Napakaganda ng mga pangyayari at sobrang proud na proud ako sa ating mga candidates. So yan, at welcome to the Philippines, Gatchabel. Sana ma-enjoy mo. So yon, at para naman sa sumunod na chika, plastikan o orokan daw. After magbayangan, ano ba tawag dito? Mag-away nung simula ng Miss Universe, etong si Miss Mexico at saka si Mr. Nawat, ngayon naman daw ay bati-bati na. So, sabing ganun, ano daw masasabi ko doon? Ganun talaga. So, kailangan ipakita nila sa mundo kung paano sila magkaroon ng peace together. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman to iniisip na parang ano ba naman itong mga taong to gumawa ng eksena. Pagkatapos ngayon, ayan, sila din ang magkasama. Chance to each other. Ayun yung gusto ko na makita nila sa isa't isa. Yung kumbaga, dati kasi parang ganun sila eh. So, at least natapos yung pageant na alam mo yung may closure. Na parang chance to each other na makapag-sorry, chance to each other na makilala nila yung isa't isa. Hindi ko masasabing plastikan. Kumbaga nandoon na piliin natin na mas maging maayos ang lahat. More than doon sa nagtapos sila na hindi sila nag-uusap at kanya-kanya silang exit sa pageant na to, di ba? So, para sa ikatatahimik ng mga
mind nila. Oo, kasi syempre iba pa rin yung, alam mo, may peace of mind ka. So, yes, may pangit yung naging simula nila, pero maganda naman ang naging tapos. Ayun yung point of view ko doon. Kasi syempre wala naman tayong hangad kundi maging tahimik ang mundo. At dahil sa mga actions nila, nagpadala sila, so nadala sila doon sa mga bagay-bagay na hindi dapat na nakikita na or hindi dapat na nangyayari. Pero ang maganda dito, pinili pa rin nila na mas maging maayos yung lahat more than doon sa pairali nila yung mga ego nila sa isa't isa. So peace is, I agree, na mas maganda yan kaysa doon sa sasabihin mo na parang okay na yan, so away-away tayo. At least si Mr. Nawat, marunong siyang umaccept sa pagkakamali niya. At ito naman si ay willing namang magpatawad o willing na, alam mo yon, i-embrace ang lahat para sa ikabubuti ng mundong to. So, ayun yung magandang dapat natin matutunan dito sa nangyari sa Miss Universe. Na alam mo yung may alitan, may away-away, pero at the end, pinakita pa rin nila sa atin kung paano ang maging mag-ayos. Diba? So, ako, hindi ko masasabi, ano ba yun, ng pa-plastic naman. Masasabi ko na maganda yan. Magandang piliin nila. Pero sana, pagkatapos niyan, pag nakatalikod na sila, sana sincere din naman, di ba? Kasi yun yung importante. Nakipag-ayos ka, pero dapat sincere ang puso mo. Kaysa naman yun, nakipag-ayos ka, pero pag nakatalikod at ayun ang orokan. Diba? So yun. So congratulations kay Mr. Nawat at saka syempre kay Miss Mexico sa kanilang pag-aayos at kung paano nila piniling maging maayos sa isa't isa. Diba? Para sa ikatatahimik din ng mga utak nila yan. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, Nadia tanggap ang Miss El Tocuyo Award. So ayun nga, so inaasahan natin ang pambato ng Ecuador ay magpe-penetrate ng bonggang-bongga dito sa Miss Universe. To be honest, isa siya sa mga kinakatakutan natin noon, no? Na parang, ay nako, kakabugto, baka maka-top 5 to, baka ito ang manalo. Kasi nga, yung hindi pa nagsisimula yung Miss Universe, natatandaan ko talagang palaban talaga ang pambato ng Ecuador at maingay sa social media. Pero yung dumating na siya dito sa Thailand, talaga wala talaga sa kanya yung swerte kasi unti-unti nag-fade yung kanyang ingay. At ayun nga ang nangyari. Ang pinakamasakit pa neto, kahit sa top 30, hindi siya nakapasok sa Miss Universe na El Tocuyo siya ng bonggang-bongga. Kaya nakakalungkot. Pero nandoon ka na at least kung paano niya tanggapin yung pagkatalo niya, di ba? It's napakagaling bilang isang reyna. And then, ayun, tinanggap niya yung El Tocuyo Award kasi siya ang El Tocuyo ngayon. But, congratulations pa din kay Miss Ecuador dahil sa ipinakita mong tapang at galing dito sa Miss Universe. So, yun. So, okay yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Michelle D. pinuri ang production ng Miss Universe at saka ng stage ng Miss Universe. Ang sabi ni Michelle D, always best production papanawan. O, di ba? Hindi naman, pagdating kasi sa production, wala tayong pag-uusapan kay Mr. Nawat as long na bayad siya, maayos talaga niyang maibibigay yung kanyang trabaho. In fairness naman, sa MGI, talagang sila talaga yung kilalang magaling magbigay ng production. At nakita naman ninyo, talagang bongga. Winner. Ang ganda ng mga pinakita nila. So, yun. So, kaysa naman yun napanood natin nung nakaraang taon na parang hindi natin maintindihan kung saan nang patungo ang Miss Universe. At least dito, nakita natin na miski pa paano, di ba? At dinayo talaga ng mga tao dahil sa inaasahan nilang magandang production. Pero kung tatanungin mo ko, kung babalik tayo noong 2018 at saka yung this year, I think yung Miss Universe 2018 ang pinakabongga. Do you agree? So, yon. Kasi di ba, sobrang hanggang ngayon, remarkable sa atin yung mga nangyari doon sa Miss Universe na yon. At hindi napantayan ng 2025. Maganda lang yung stage kasi, of course, MGI to. Pero mas bongga pa rin noong 2018. Oho. Noong 2018 pala. Noong 2018 na during Catriona Great Time. So, yon. Kaya, sabi ko, parang feeling ko mas maganda pa rin noong 2018. Parehas ko silang napanood. Oh. So, sabi ko, sayang nga eh. Nung unang nood ko, nanalo si Philippines. Ito naman, pero ang swerte ko pa din kasi,
Alam niyo, sa totoo lang guys, kung saan ako masaya. Ang swerte ko kasi nanood ako ng live ng Miss Universe. At ayun nga, naka-top 5 pa rin si Philippines at third runner-up pa. Diba? So yun. Kaya happy ako. Happy ako yung nakatungtong na tayo ng top 5. Sabi ko kahit ano nun dyan. Wag lang fourth runner-up. Kahit ano na dyan. Kasi parang feeling ko, deserve talaga ni Atisa yung magandang posisyon. At nakuha naman niya third runner-up. So, at least hindi siya yung unang-unang tinawag, di ba? So, yon. Kaya sabi ko, ay, okay na to. Pero, speaking of unang tinawag, sabi niya, yung totoong anong naramdaman mo na tinawag si Miss Cote d'Ivoire as a fourth runner-up? To be honest, natuwa ako. Natuwa ako na nalungkot. Yung, yung mixed emotion, kung makikita ninyo yung video ko, pagkatawag kay Cote d'Ivoire, talagang nagsisigaw ako. Nagsisigaw ako because siya yung nakikita kong matinding kalaban ni Philippines. Kasi from the beginning pa lang, nakikita mo na yung sa Q&A, sabi ko, ay nako, mukhang ito talaga ang tinig kay Philippines. Kasi from the start, nakikita mo na yung performance ni ni Cote d'Ivoire, na talagang siya yung tinig sa lahat, na parang, oh my gosh, siya yata ang mananalo. Kaya yung tinawag siya ng fourth runner-up, talagang sobrang sigaw ko na, ganon. Pero sa kabilang banda, parang na-push yung, sa utak ko, nag-sing-ing na parang, point runner-up lang? Ganon. But sa kabilang banda, masaya ako kasi akala ko Philippines na yung tatawaging Miss Universe. Kasi talaga, sa totoo lang, isa siyang malaking tinik kay Atisa. And then, kapag nawala na siya, si Atisa ang mananalong Miss Universe. Ayun lang ganun lang Kasi hindi ko naman nakikitang magmi-Miss Universe si Thailand. Hindi ko nakikitang magmi-Miss Universe si, tawag dito, hindi ko nakikitang magbi-Miss Universe si Mexico, lalo na si Mexico. Dapat nga fourth runner-up talaga si Mexico, tapos third runner-up si Thailand, and then second runner-up si Venezuela. And then, ayun, so biglang, sabi ko, hala, fourth runner-up talaga? Paano nangyari yon? Hindi ko siya ma-accept, pero sa kabilang banda, parang feeling ko, si Atisa na yung mananalo. Kaya talaga yung sigaw ko, sobrang ganon. So, kasi OA. Charot. OA talaga yung reaction ko. Kasi parang I wanted to win Philippines. Pero kasi hindi nga doon napunta. Kaya yung tinawag siya na parang, Tapos ang reaction ko, nung tinawag si Mexico Miss Universe, sabi ko, akala ko nga ang akala ko ang matatawag si ang matatawag na Miss Universe Bina pa Diyos ko, isa pa yun, no? Diyos ko, Lord. Sabi ko, nakakaloka talaga yung resulta nito. Maganda yung top 5 okay naman sa akin, pero nakakaloka talaga yung pangyayari. Sobrang windang ako. Kung sino pa yung mahina, yung pa yung nanalo. Ganon. So, speaking of top 3, sila ang tunay na top 3 sa puso ng mga publiko, si Venezuela, si Cote d'Ivoire, and Philippines. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Totoo naman. Aminin naman natin na talagang grabe yung pinakita. Alam nyo saan akong awang-awa. Kay Atisa, okay ako Kasi parang job well done, maganda yung performance, at hindi naman agrabyado masyado. Pero parang feeling ko, ang mas na-agrabyado dito si Cote d'Ivoire. Kasi parang feeling ko yung discriminate nandoon na parang hindi ka pwede manalo kasi black ka. Tapos hindi ka maganda. Mga ganon na parang nakakaloka. Kung ako yun, Diyos ko, parang ano yung katarungan na lalaban pa ako. Kaya sobrang parang may naagrabyado dito si Cote d'Ivoire. So para sa akin, si Cote, siya ang may deserve na manalo ng Miss Universe crown. And follow by Atisa manalo. Sabi ko nga, kung nag-first runner-up pa si Cote, tapos si Atisa ang nanalo, parang may guilt pa ako konti, na parang, uy, maganda din naman yung performance talaga ni Pero may iintindihan mo na baka gusto talaga nila yung beauty talaga, pak na pak, ganon. Yung parang madali mong ma-accept, kasi parang ang sasabihin mo na talo siya because of beauty. Pero yung sasabihin mo na parang, na parang, ang weird na parang fourth runner-up talaga. Parang, tapos first runner-up si Vina. Parang, ano nangyari? So, yun. So, nakakaloka talaga. Isang malaking gagawan, sarot. Hindi ko alam. Pero, yes, para sa akin sila yung tunay na top 3 din talaga sa competition na to. Kaya,
Ay nako, nakakaloka. Ganun talaga yung buhay, no? So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika, Miss Grand International dumating kahapon at sinabayan nga to ni Ketot. Dahil si Miss Cosmo 2024 ay nasa Pilipinas na. Anong chika mo dito, Mama Sam? Nakakalungkot kasi parang iba yung welcome doon kay Miss Grand saka kay Gatchabel. Si Gatchabel, kala mo nanalo talaga ng Mrs. Grand no? Kung salubungin siya ng mga tao. Tapos iba din yung salubong nila kay Cosmo. Paano naman kasi? Bakit ka kasi sasabay-sabay? O, diba? So, pero sana ma-warm welcome pa rin siya sa Philippines na para kasi syempre reyna siya na bumisita sa ating bansa. So medyo iwas-iwasan natin yung mga negatibo at syempre i-embrace natin siya ng bonggang-bongga as a Queen of Miss Cosmo, di ba? So mahirap naman kasi yung yung alam mo yon na parang hindi. Na dahil galit tayo sa kanya ay magtatanim tayo talaga ng sama ng loob. Parang hindi magandang tignan para sa ating mga Pilipino. Kaya i-welcome na lang natin siya ng bonggang-bongga. So hindi ko alam kung ano yung purpose niya kung bakit siya nandiyan. Pero ayun, hindi ko talaga alam. Charot! So welcome to the Philippines, Ketot. So ito naman para sa sumunod natin, chika. Atisa Manalo, ang price daw niya yung friendship ng mga ng mga kapwa niya kandidata. Ayun daw yung take home niya. Si Atisa, to be honest, talagang natutuwa ako sa batang to kasi kung iisipin mo, sobrang napaka-humble. Gusto ko yung ipinakita niyang attitude doon sa sa Miss Universe na alam mo yon na with smile, kung paanong taas noo talaga niya na parang look at me. Hindi nyo man ako pinili, pero ako ang reyna ninyo. So ayun nga, usap-usapan nga na tinanggihan niya ang tawag dito, ang titulong Miss Universe Asia. So confirm pala na tinanggihan niya talaga. Pero ang masasabi ko doon, buti na lang din. Kaysa naman kasi yung, kukunin niya nga, tapos pakikinabangan lang siya ng organization ng bonggang-bongga, tapos maliit din lang naman yung mapupunta sa kanya. Maliit lang din naman yung mapupunta sa kanya. Di better na lang na wag na lang, di ba? Better na lang na parang no, wag ko na lang to kunin. So mag-focus na lang ako as a Miss Universe Philippines. So may point kung iisipin mo. Kesa naman nga na magtrabaho pa siya sa organization ng Miss Universe after ng matalo siya, di ba? So doon pinapakita talaga ni Atisa na may pride ang mga Pilipino na alam mo yun, hindi lang tayo accept na accept. Dapat ibigay sa atin yung tama. Ibigay sa atin kung ano yung nadadapat, hindi yung pampalubag loob lang. Kaya natuwa ako kung paano niya tanggihan. Natuwa ako kung paano niya in-explain na kung bakit niya ayaw tanggihan. So hindi naman sa nagmamalaki, nandoon sa part na dapat alam natin kung ano yung level na meron tayo para alam mo yon na dapat kung gusto nyo pala ako pakinabangan, di sana pinanalo na lang ninyo ako. Diba? So yon. So para sa akin, tama yon. So sabi ganun, dapat daw si Atisa ay sumali pa ng Miss World. Parang feeling ko, hindi na. Tama na yung maging Miss Universe Philippines siya. At tama na yung maging Miss Universe third runner-up ever. Diba? Kasi pagdating mo sa Miss World, di mo na naman alam kung ano magiging kapalaran mo dyan Hindi naman yung kapalaran ni Oppo ay magiging kapalaran ni Atisa. So, medyo mahirap sumugal. Kaya parang feeling ko, tama na ang Miss Universe. So, yan. So, close na dapat yung book ni Atisa. Kasi maganda yung naging ending. Hindi man niya nakuha yung corona, pero alam ng lahat na dapat siya ang nanalo dito or naging first runner-up. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least, para malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal. At saka, syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.